Hi guys! For today's video ay gagawa tayo ng soft and creamy pandesal. So ayan guys, naglagay ako dyan ng 1 cup of warm milk and then 1/4 cup of melted butter and then 3 tablespoons of white sugar. I-mix lang natin yan guys. So ayan, simut-simutin natin para walang sayang. So, very simple lang na magawa ng pandesal, guys. So, lagyan natin ng isang large egg and then 2 tablespoon ng yeast. So, yan. Una natin yan gagawin. Yan ang first step natin, guys. So, mix lang natin yan together and then wait natin hanggang sa mabuhay yung ating yeast. Mga 5 minutes, ganun. So, ayan. After nating mix yung mixture na natin, pwede na natin siyang lagyan ng flour. So, lagyan natin yun is 3.5 cups. So, depende sa inyo kung medyo basa siya, dagdagan na lang yun ng flour. So, yan, i-mix ulit natin yan hanggang sa mabuo natin yung ating dough. So, ayan, medyo spatula lang yung ginamit ko dyan. Pero nung na-mix well na siya, kailangan na natin gamitan ng kamay. So, kailangan na natin ng massage na matindi. So, ayan siya. Kailangan na natin ng kamay. So, ginamitan natin siya ng kamay. So, after nyan, mamassage natin siya mga 10 minutes, guys. Tsaga-tsaga lang. So, kailangan natin siyang i-rest ng mga 1 hour. So, para ma-activate yung yeast natin, guys. Kailangan siya ma-activate. So, ayan, takpan natin siya para maano yung warm ng ma-activate yung yeast niya. So, after ng 1 hour yan, guys, kailangan natin ulit siyang masahin hanggang sa maging makinis siya, hanggang sa maging ready na siya para sa ating pandesal. So, ayan na siya. Tsaga-tsaga lang, mano-mano kasi. So, medyo napapalaban yung ating muscle. Yan. So, pag ganyan na yung niya guys, yung texture niya is pwede natin siyang ibilog-bilugin para sa size na gusto natin ng ating pandesal. So, ayan, i-slice ko lang siya dyan ng ilang slice yan kung gaano kalaki yung gusto nyo. Kung pangbenta naman guys, pwede niyong timbangin, pero kung pangkain lang, okay na yung tansya-tansya lang. So, ayan, tansya-tansya na lang. Basta, medyo pare-peraw siya ng size. Ganon, kasi pangkain lang naman natin siya. So, ayan, i-divide natin siya. Hindi ko na alam kung ilang slice yan, guys. Basta, i-slice ko siya. So, ayan, bilog-bilugin lang natin siya sa gusto nating size. Nasa sa inyo na kung anong size ang gusto nyo, kung anong shape ang gusto nyo. Nasa atin na. So, meron ako dyan. I-dip natin siya sa breadcrumbs. So, yung breadcrumbs ko nga pala dito guys is ginawa ko lang siya. Ito yung mga lumang tinapay na hindi na nakain. Ang ginawa ko is ilagay ko siya sa air fryer. Tinoasted ko siya. And then, saka ko siya binlender para maging pino siya. So, ayun. Gawin nyo yun para hindi na kayo bibili pa ng breadcrumbs niya. So, yun ang ginagawa ko pag may mga tirang tinapay na hindi na makakain tapos pa-expired na. So, yun, ito-toasted ko na lang siya and then gagawin ko siyang breadcrumbs. So, meron tayong homemade na breadcrumbs. Hindi yun na kailangan bumili. So, ganun lang guys. Para-paraan. Diba? So, yan, ilalagay natin siya sa breadcrumbs para maganda siyang tignan. So, yun lang mahirap sa paggawa yun lang ang matagal sa paggawa ng
pandesal guys is hindi siya tuloy-tuloy. Kailangan ng rest. Kailangan masa, then rest, then masa, tapos rest na naman. So, hindi siya continuous. Pero kung tutuusin, madali lang, simple lang ang ingredients ng pandesal. Ang mahirap lang is ang procedure kasi hindi siya tuloy-tuloy. Kailangan mag-rest ka ng ilang beses para makabuo ka ng as in pandesal. 'Di ba? So, simple lang siyang gawin pero kailangan ng resting time talaga. And then, dapat tama yung resting time na gagawin ninyo para makuha niyo yung tamang lasa o texture na gusto niyo sa inyong pandesal. So, lang, tapusin natin yung ating pagbilog-bilog dyan hanggang sa matapos natin. So, yan. Marami rin ako nagawa dyan, guys. Kasi 3 cups yan. So, kung gusto nyo dagdagan, double nyo na lang yung ingredients. Yung ingredients, guys, is isusulat ko lang dyan sa ibaba ng aking video. Kung gusto nyo for complete measurement and ingredients. Yung iba, guys, is hindi naglalagay ng sugar, yung iba hindi naglalagay ng milk, water lang. So, magkakaiba guys. Pero iba-iba din yung lasa na magiging result. Magkakaiba. Meron din naman yung walang yeast o hindi pwedeng walang yeast. Meron din naman yung walang itlog, lalo na yung pang overnight ang resting nyo kasi masisira ang egg pagka overnight resting. So, kailangan wala siyang egg. Pero, iba rin ang lasa. Pero, pandesal pa rin naman siya. Ang lasa niya, guys. Pero, iba talaga yung pandesal na kahit walang palaman. Diba? So, mas masarap yun. Mas ma-enjoy mo yung tinapay mo. So, siya nga pala, guys. Part 1 lang to. Kasi para maintindihan natin yung ating video. So, ginawa ko siyang part 1, part 2. So, wait nyo yung part 2. So, yung part 2, madali na lang naman yun. Pero, kailangan kong hatiin yung video para maintindihan nyo yung kung paano yung importanteng part ng video. So, ayan na siya, guys. Kinukoat na natin siya lahat ng breadcrumbs. And then, another rest na naman yan, guys, for 30 to 1 hour. 1 hour, 30 minutes or 1 hour. Depende dun sa Pero 1 hour ang ginawa ko dyan, guys. Ang resting time ko dyan is 1 hour. So, for resting, wait na naman tayo ng 1 hour bago natin siya mai-bake, ilagay sa oven. So, abangan nyo, guys, yung part 2 ng video na to for the baking time. So, ayan, rest natin siya. Tapan natin siya ng tela.